aking computer. Okay. So, ito na. Record na natin. Sige. So, mga mentors, welcome sa ating first ever na training. Okay? Ito kasi yung training ito. Kumbaga yung business natin, ito na yung pinaka-basic. Pag-usapan natin yung basic. And then, kumbaga, ito kasi yung yung backbone ng ating business. Kailangan talaga ma-master natin to. Kasi hindi natin ma-master yung mga the following topics pa or the following one strategy kung hindi natin na-master to. Okay? Excited na ba kayo rito? Topic natin? So, ito na. Ayan, kaagad. Ang objectives natin sa training course natin na to is start the business right. Diba? Kasi pag hindi natin sinimulan yung business natin in the right way, saan tayo pupulutin? Mentor. Maliligaw tayo, di ba? Baka kangkungan. Mga mentors, agree ba kayo? Okay, so, and then, how to invite? Sige, mamaya nakikita natin yon kung sino ba yung magaling mag-invite. Baka si Mentor Cindy. Ang galing na ito mag-invite. And then, yung right prospecting. Ito pinaka-the best. Right prospecting. Paano ka ba magpo-prospect? And then, setting the business meeting the right way. Okay? Towards OTS pay. Ano ba yung OTS pay? On the spot pay. Gusto niyo ba yun? On the spot? Na magpipay na? Marami na nangyari niyan kay Mentor Glo. Okay? And then marami na rin nangyari sa akin yan. Dahil sa strategy na ginawa namin. Okay? And then become a productive in IAM business. Ito talaga yung pinaka-ultimate goal natin. Kailangan natin na mag-elevate dito sa business natin. Kasi ayaw ko yung dumating ng panahon na tagapalakpak lang tayo, sabi ni Press. Tagapalakpak lang tayo doon sa mga top earner, doon sa mga achiever. Gusto niyo ba yun? Tagapalakpak lang tayo? Ayaw niyo ba pumunta sa stage? Kayo naman yung pinapalakpakan? Yes. Tayo lahat punta sa stage. Yes! Yun ang gusto kong power natin. Ganon. Kasi pag ganito ang ginagawa natin, mga mentors, lalo na sa team na to, time will come. Time will come. Magiging proud na proud sa atin si Mentor Ikay. Baka magita yung business model na gagawin nila. Etong ginagawa natin. Okay? Excited na ba kayo doon? Eagle talaga. Eagle. Lilipad tayo. Lilipad. Lilipad talaga. Soar high. Huwag tayo maging yung mga muscle na nandun sa dagat na nag-aantay lang ng kung ano man. Okay? So, ayan na. You don't have to be a great to start, but you have to start to be great. Okay? Hindi mo daw kailangan na maging magaling ka kagad bago ka mag-start. O sabi ko nga pinag-usapan natin kanina, 'di ba? Sabi ni Mentor Mars. Paano ba yung mag-start mag-drive ng sasakyan? Hindi mo naman kailangan na magaling ka na talaga eh. Kailangan magsimula lang. Kailangan mo lang talaga simulan yung gusto mong gawin. And then, eventually, pag nakapagsimula ka na, that's the start of your journey to be a great. Agree? Yes. So, ito na, start the business right. Kapag na-reject ka, anong gagawin mo, Mentor Cindy? Pag ako na-reject? Yes, anong gagawin mo? Ito, invite. Okay? Kapag in-Indian ka na mga kausap mo, anong gagawin natin? Invite. Kapag napagod ka na, anong gagawin mo? Invite. Okay? Kapag nawalan ka ng pag-asa, invite. Okay? Yan Huwag kang titigil. Invite na makakuha ka ng tama. Yes. Prospect. The power of inviting. Bakit? Tinitrain tayo. Okay? Tinitrain tayo kahit ano pa yung circumstances mo. Walang pakialam sa'yo yun. Yes. Okay? Yung circumstances natin is lang yan eh. Kumbaga, yung mga nasa labas natin, pero yung deep inside sa'yo, yung beast na nandyan sa sarili natin is
walang pakialam doon sa mga circumstances sa labas. Di ba? Okay? Kaya kahit anong mangyari sa atin, promise nyo sa atin, sa akin, mga mentor, invite. Yun lang naririnig natin sa kaliwang tinga natin, invite. Okay? Clear na sa inyo to? Pag na-reject ka, lipat sa kabila, invite Yes, uli. invite ulit. Halimbawa, na-reject ka ng isa, na isang beses, mag-invite ka ng dalawa. Oo, malay mo yung hindi mo in-invite, yun pala ang sasali sa'yo eh. Di ba? Kapag na-enjoy ka ng Totoo dalawang yun. beses, gawin mong Yes, 4 mentor. invites. Ganun. Okay? Tama. Ito na nga, have the right mindset Hmm. sa ating business. Okay? Tama. Ito na, accept that rejection is normal. Bakit? Kasi pag walang rejection, walang success. Paano malalaman na nasa success ka na pala kung wala kang failures? Wala kang struggle. Isipin natin, kapatid na yun, magkakapatid na yung mga yan. Kaya pag nararamdaman mo na nare-reject ka, alam ko na susunod nito, success na. Kasi naranasan mo na yung rejection eh. Yung kapatid na lang ng hindi eh. Ng rejection, di ba? Yung success na lang. Kaya tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga sa inyo kanina, if you want bigger success, wish for more struggle. Kasi kung gaano kalaki yung hinarap mong rejection, yun din ang ibibigay sa yung success, ganun kalaki. O ngayon, wag mong i-accept lang yung maliliit na rejection. Kasi hindi ka magkakaroon ng malalaking success. Tingin nyo mga top earner natin, kumbaga ang problema lang natin mga mentors is mag-invite, mag-prospect. Okay? Tingnan mo yung mga top earner, baka yung nila, yung mga problema ngayon is baka pag pinatong sa atin, di natin kaya. Okay? Agree ba kayo? Agree ko doon. Agree ko. So kaya ngayon, simulan na natin na mag-accept ng rejection. Huwag tayong papatalo doon. Kumbaga wag nating i-internalize yung rejection. Sabihin lang natin sa mind natin, rejection is normal kasi nga unang-una, ang business kasi natin is long term. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng emotion through rejection dahil kasi nakapokus yung mind natin sa sa short term kasi gusto na kaagad natin kumita. But ang business kasi natin naka-design in 5-year plan. Okay? Kaya pag nakaset yung mind mo na long term, baliwala sa inyo yung rejection eh. Di ba? Move on. Ganon. Okay? And then be positive all the time. So, medyo tinatamaan tayo dito lahat. Okay? Pag tinamaan tayo ng rejection, minsan nagiging negative tayo. Ito ang pinakamasama doon, mga mentor. Pag na-reject tayo and then nag-negative ka, alam mo ba yung awareness mo? Okay? Pupunta dun sa side ng negativeness. Kaya pinufuel niya yung negative mo. And then, ang nangyayari nun, nakakaisip ka na ng mga bagay-bagay na against na dun sa business na ginagawa mo or against na dun sa mga bagay na ginagawa natin. Napipil nyo yun minsan. Di ba na-reject ka tapos nakakapanghina naman to. Di ba? Ganon. Ang dami ko ng kinausap pero wala. Na kaya mag-quit na kaya ako. So ngayon yung awareness mo napupunta na dun sa negativity. And then sunod-sunod na yon. Ito pinakamasama doon. Pag walang umakay sa'yo, okay? Pag hindi ka nakakipag-connect doon sa mga mentors na nandito or kaya sa mga top mentors mo, talagang mawawala ka. Kaya every time na every time na nagne-negative ka, tune on sa mga motivation. Tune on dun sa mga tao na nakikita mong positive dito sa business. Okay? Para mawala lang yung mawala lang yung tawag dito, yung isip mo, kumbaga mawaglit lang. Kasi temptation yun eh. Temptation talaga yun. Okay? And then ito, sabi ko nga sa inyo, this is a 5-year plan, not a quick rich scheme. So, ito yung lagi natin tandaan. Kasi pag naintindihan natin itong 5-year plan, ibig sabihin, yung rejection na to is wala to, baliwala to. Okay? And then have a sense of ownership. Ito, ang pinakamaganda. Kasi sarili mong business yan eh. Isipin mo yung mga yung mga nagbi-business.
kung paano sila mag-handle ng business sila. Paano? Responsible. Yung responsibility. Be responsible sa sarili mo. Huwag mong iaasa lahat yan sa mga mentor nyo. Huwag nyo iaasa lahat yan sa mga kakilala nyo. Sarili mo yan eh. Kasi, di ba? I-open nyo yung account nyo. Tingnan nyo kung sino nakapangalan doon. Hindi ko pangalan. Hindi pangalan ni Mentor Glo. Ano nakapangalan doon? Name mo. So, ibig sabihin, responsibility mo, yung account mo na yun. Okay? Nagigets nyo? Nandito Yes, kami ni Mentor Glo Yes, as your Mentor. guidance lang. Okay? Kung medyo nahirapan kayo, nandito kami. Tune on sa amin. Connect. Okay? Pero yung ownership ng business mo, wag mo siyang iaasa sa iba. Kasi business mo yan. Katulad nito, marami nangyayari ito sa mga OFW. Katulad sa akin dati. Nagpadala ako ng pang-open ng business sa kapatid ko. And nandito ako. Hindi ko nasubaybayan yung business. Ano nangyari? Walang pakialam yung kapatid ko. Ano nangyari sa business? Nalugi. Ganon din yung mangyayari sa atin. Pag once na inasa natin yung ownership ng business natin. So, agree ba kayo mga mentor? Agree ako doon, Mentor Rico. Okay? So, know, use, Yes, share mentor. your product. So, ito na. Kailangan talaga natin alamin yung business natin, yung mga product natin. Ito yung pinaka dapat unahin natin. Kasi may mga tao talaga na maselan. Tatanong sa inyo yan, lalo yung makakuha kayo ng matanong. Kailangan alamin mo talaga deep, yung pinaka-deep ng business natin. Okay? Yung mga product natin. Katulad yung sabi ni Mentor Igay, ano ba yung lasa kamo ng lasa ng acai berry? Mapait ba? Paano kung di mo tinitikman? Ano yung sasagot mo sa kanila? Di ba? Wala. Sa chamba ka Paano lang. kung natikman na pala nila yon tapos hinuhuli ka lang? Salip na mag-PPE na siya Hindi na ngayon. siya bibili yun kasi mo sila na paniwala. Yes. Hindi sabihin Gusto ko mo, paliwanag. try mo. Kaya ito, sabi niya, use. I-use natin yung product natin kasi Yeah, napaka-healthy na product natin. And then, Dapat share ikaw your mismo product. sold out sa adak mo. Yun, nadali mo, Mentor Mars. And then, kasi ito, pag share mo yung product, sold out ka. Pag share mo yung business mo, sold out. Kasi alam mo, inside out ng business. Ang sarap, di ba? Kaya tayo nagkakaroon kumbaga hindi tayo confident na mag-share ng ating opportunity dahil bakit? Hindi natin alam. Kumbaga wala tayong Kasi ikaw may deeper duda knowledge. ka. Yes, Mentor Go. Tama po yun. Duda ka. Nagdududa ka talaga. Kasi baka tama ba yung Ngayon, sasabihin yung ko magiging sa kanya? ma-attract, yun din ang ma-attract mo sa mga magiging sinisharean mo ng product. Yes. Okay? Ah. Kaya ito talaga yung mindset natin dito. Kailangan baguhin natin. Kung nakikita nyo na itong business na to is parang okay lang, siguro hindi kayo dapat nandito. Kasi itong business talaga na to is kayang-kayang baguhin yung buhay mo. Depende yan sa course of action mo, kung gaano ka kabilis. Okay? Meron mga 1 taon pa lang dito, milyonaryo na. Okay? Depende sa iyo yun. Kung ano yung nakikita mo sa opportunity na to. And be confident in sharing the business. So, yun nga sabi ko sa inyo, pag talaga may deeper knowledge na kayo about the company, about the product, napakasarap mag-share ng business natin. Kasi alam mo, deep inside, kayang-kaya mo nasagutin lahat ng kanilang tanong or lahat ng kanilang inquiries. Di ba? Okay? How to invite? Tama. How will I get invites? So, paano ba yun? Paano mag-invite? Okay, ito. Ayan, take notes. Mag-take down notes na. Work smart, not work hard. Okay? Ito kasi pag i-invite natin na to, may mga strategy. Mayroon talaga tong strategy. Okay? Hindi lang yung basta-basta tayo babato ng message natin. Kasi doon napakaraming rejection. Lalo na pag di-use nyo yung word na tawag dito, networking, opportunity, ano pa ba? Basta yung mga ganong word, sigurado hindi na kayo re-replyan.
Kasi hindi pa sila open sa ganung concept. Nagigets yung mga mentor? Tama. Mm. Dapat may content ka na para makuha ang attention nila. Yeah. Paano natin kukunin yung attention nila? Pero before yon, kailangan mo muna talaga magkaroon ng goal. Ilan ba talagang invite per day? Okay? Ang gagawin ko. Okay? And then, prepare your prospect list. Sino ba dito may prospect list na? Okay? Aminin natin sarili natin ngayon. Sinong gumagawa ng prospect list? Kasi itong unang tinatanong ko may maraming mentors nagsasabi sa akin, mentor, wala akong invite. Ako, Di na meron. makakahanap. Sabi niya, di na ako makakahanap mentor ng mga invite. Bakit? Ang unang tanong ko sa kanya, bakit? May prospect list ka ba? Wala po mentor. Oh, that's the reason why bakit wala ka nakukuhang invite. Ito nga at least 200 names. Kasi yung ginagawa ng iba ganito. Ganito yung ginagawa ng iba. Tinitingnan lang sa cellphone kung sino naka-online. Yun lang imi-message. Ano nangyayari? Paulit-ulit lang. So ano mangyayari doon sa invite mo? Maaasar na sa'yo. Mauumay nun. Mauumay sa'yo kasi siya lang yung naka-online lagi. Tapos siya pa yung nakaka-receive ng message mo araw-araw. Nagigets nyo mga mentor? Kailangan mo talaga na mayroong prospect list. Nakadetalye dyan sa tawag dito. May papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Tungkol dyan sa prospect list na yan. At least daw 200 names. Pinakamababa na yun, 200 names. Okay? And start with your warm network. Oo nga naman. Okay? Kasi nga, sila yung nakakaano sa'yo nakakakilala sa'yo. Sila yung may trust na sa'yo, di ba? Kaya doon tayo muna. Kasi hindi mo kailangan dito na napakaraming tao sa business natin. Ang kailangan mo lang, sabi nga ni Mentor Ikay, kailangan mo dito 4 lang. Basta 4 na halimaw. Tama. Tama. Left and right. Oo. Siguro sino naman nandito, baka yun na yung 4 na halimaw ni Mentor Glo. Di ba? Ayun na yun. Hindi mo kailangan na maraming tao dito sa business natin. Basta talaga yung pinag-usapan natin kanina na dapat responsible mo yung account mo. Okay? Pag makakuha ka ng 4 na yung tinatawag mong core, okay? Na mga halimaw, kumbaga yung team mo is booming na yun given na yun Kaya hindi mo kailangan talaga dito na maraming tao. So kung ganoon, kailangan mo talaga mag-start sa warm market mo para kumbaga ma-feel mo kaagad yung market, i-test mo kaagad yung market kung paano ba talaga ginagawa tong itong business na to. Kasi pag sinubukan mo kaagad dyan sa cold market, ano mangyayari sa'yo? Mga mentor. Hindi ka papansinin. Lalangawin ka. Hindi ka papansinin. Kasi sino ka ba? Sabihin yung nila. cold market kasi yan ang madalas nag-ano sa'yo rejection. Yes. Kasi hindi pa nila nakita yung offer mo. Hindi pa nila nakikita. Hindi pa sila nakakapag-decision yan. Tama. Saka dito kasi sa warm market, magkakaroon ka na kaagad ng result dyan. Which is na kailangan ng cold market mo. Okay? Pakunti. Yan ang yan ang purpose natin sa group. Kasi mix dun yung cold and warm. Tapos magiging hot buyer sila. Yeah, hot buyer na. Ready to buy na yan. Unti-unti natin yan. Meron akong tawag ikikwento sa inyo. Kunti lang ito, mga ilang minuto lang to. Paano ba nagiging masarap yung bulalo? Iwan ko, di ako kumakain ng bulalo. Paano ba sumasarap yung karne ng baka? Sa press ng pagluluto. Di ba? Bakit siguro? Sa prepare yan. Sa niluluto siguro ng todo. Oo. Pinapalambot. Yun, nadali mo, Mentor Glo. Yun. Nating Kaya kumakain. Kailangan mo talaga na ilagay sa pressure cooker. Bakit? Para maging masarap, maging tender. Malambot siya, malambot. Invite mo yung invite mo ganun. Kailangan mo yun ilagay sa pressure cooker yung mga yon para maging malinamnam sila. Okay?
Para masarap ng kainin. Be online always. Okay, ito, be online always. Kasi, karaniwan kasi minsan yung may mga tanong yung mga ano natin, yung mga downline natin, pag hindi ka lagi nakikita doon, ano mangyayari? Sumagot ka sa kanila. Nalilipat sa iba. Ang bagal ng sumagot, mga one iiwan day. yung grupo. Yes. Hindi, tsaka minsan, naghahanap sila ng ibang, lalo na kung atat na silang, gustong-gusto na nila yung business mo, kaso kailangan lang niya ng explanation pa, ng mas deeper explanation. Kaso nagtatanong siya, hindi mo nasagot. Diba? So, may possibility na mangangapit bahay siya. Nilipat sa iba yun. Oo, may posible yun. Yes. Kumbaga, naluto mo na siya nalagay mo na sa pressure cooker Iba Diba? kumain. So, Iba kumain. oo, ibang kumain, diba? Ibang nakinabang. Ayun. Nakukuha natin, diba? So, ganun ang possibility. Kasi nga, yung Nangyari business din sa natin is akin, online. niluto mo na iba kinabang. Ito, for your information kasi, yung business natin is online. Kaya lagi tayo naka-online. Di ba? It makes sense, di ba? Tama. So, ayan, practice May time mga inquiry management. yan ng mga prospect minsan na biglaan na kailangan sagutin mo agad. Okay? So, practice time management and learn to multitask. So, alam naman natin, di ba, digital age na tayo. Okay? So, marami na tayong kailangan talaga na ma-manage natin yung oras natin. Okay? Mayroon tayong specific priorities. Okay? So, ayun nga, sabi dito, time management is a misnomer. Okay? Ano ba yung misnomer? May mga idea kayo? Misnomer? Yung misnomer daw is yung hindi angkop yung tawag. Misnomer. Hindi angkop The yung challenge tawag. is to manage ourselves. Yeah. The challenge is to manage ourselves. Hindi yung i-manage mo yung time. Kasi di mo naman talaga ma-manage yung time. Kasi yung time is given na Kahit hindi mo pansinin. Tama. Di ba? Ang kailangan mo i-manage yung sarili mo. Dati nung nakita ko, parang nabaliw ako dito. Kaya ibig sabihin nito, yung pala yun. Kailangan mo i-manage yung sarili mo para magkaroon ka ng maraming oras. O di kaya, manage mo yung sarili mo para ma-set yung priorities na pinaka-importante. Yes. Okay? Kasi ikaw ang magde-design ng time mo. Yes. So, yun. Hindi yung time ang magde-decide sa'yo. Okay? So, ito pa. People often complain about lack of time when lack of direction is the real problem. Ito nga kasi hindi natin yung priorities. Lalo na tayo, aminin na natin mga business people tayo. Okay? Mga business person tayo. Kailangan talaga may priorities tayo every single day. Alam na natin pagising natin, ito yung gagawin ko. Mga to-do task. Okay? Nasa subconscious mind mo na yan kahit hindi mo ilista yung gagawin mo. So may tanong sa akin nito si Mentor Ryan Ano ba yung mga habits mo? 'Di ba? Ano ba yung habits natin ginagawa sa business na to para makopya nila? Ito ang unang-una Mentor Ryan. Paggising ko ng umaga after ng praying, bago ay magtitimpla ako ng kape or yung natin, yung tsaa natin, ay yung barley natin. Ito. Barley. Read books, 30 minutes lang. Basta wala kang paltos dyan. Every single day. Okay? Kasi pag kinumpute mo yan, after a year, maraming kang oras. Mga routine. Okay? And then, after sa free time mo, halimbawa Saturday, Sunday, study the business. Study the business. Kasi after a year, ang dami mo ng knowledge dyan sa mind mo na yan na pwede ka nang sumagupa sa kahit ano man na mga sabihin natin, mga questions sa'yo, inquiries sa'yo. Alam mo na yan. Kasi bakit? Prepare ka na Preparation mo na yun. May knowledge ka na. Yes. Okay? So yun, Mentor Ryan. Pagkagising mo, siyempre, pasalamat ka muna kay God. Tapos, ayun, 30 minutes lang ng 30 minutes. And then, pangatlo, basahin mo yung goal mo. Ano ba yung goal ko? Okay?
Dapat yun, nababasa mo yun. Dapat sabihin natin, meron kang mga, sabihin natin mga 3 hanggang 5 goal. Kailangan na araw-araw mo nakikita yan. Para pinoprogram mo, sabi nga ni Mentor Mars, pinoprogram mo yung subconscious mind mo na ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Okay? And then, Repetition. sunod na list mo na yon, ano yung gagawin ko ngayon? Mag-i-invite ba ako? 30 minutes na mag-i-invite ba ako? Okay? Tapos, magpo-prospecting ba ako? Ay, mga ganon. Ikaw na bahala doon kasi ikaw yung magmamanage nun. And then, saka na yung trabaho mo. So, ayun. Binigyan ko lang kayo ng daily habits. Okay? So, clear na sa inyo yan, mga mentor? Thank you, Mentor Rico. Yes. Learn na yun. So, ito pa, managing your time without setting priorities is like shooting randomly and calling whatever you hit the target. Aray. Di ba, pag hindi mo alam mo yung ginagawa mo, di ba, araw-araw, kung ano lang yun nandyan, yun na yun eh. Given na eh. Hindi mo na nakikita yung priorities mo. Parang pinatamaan na tayo ni Mentor Rico dito eh, no? Diba, no? Malamang. Yun na talaga. Nare-realize nyo? Kaya kailangan Ibig talaga sabihin nito, natin. gumising na daw tayo. Yes. Mentor Ano, Mars, minumulat niya na yung mata natin. Mentor Mars, tatanungin kita, ano ba yung priorities mo? Priorities ko, Mentor Rico. Mm. Priorities ko. Ano ba, araw-araw, ano ba yung priorities mo? Mag-invite ba? Priorities ko sa aga. Mag-invite, mag-prospect? Pangatlo lang eh. Ano muna, magdadasal ka muna. Pagkagising mo. Pangalawa, magbasa ka ng libro. Yeah, tama Pangatlo yun. yung invites. Yun. Pangapat, prospecting. Ayun, yun ang rin ko araw-araw eh. Pag naging routine na natin yung ganong araw-araw, hahanap-hanapin na ng sarili natin yan. Subukan mong ibahin yung routine mo at para magdadoubt yung sarili mo. Di ba? Nararamdaman nyo yon? Napipil nyo yon? Para may kulang. Kasi hindi mo ginawa yung isang step sa routine mo. Ay, ganun. Kaya napakaganda nun. Napakagandang yung may kulang para hindi ka masaya pag hindi mo nagawa yun. So ngayon, pag nag-set ka na kasi ng priorities, dito na lumalabas eh. Dito na lumalabas, nakikita mo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo na hindi nagko-contribute sa self-developments mo, pati dito sa business na to. Agree? Tama. So ngayon, eliminate nyo na yon yung mga bagay-bagay na hindi naman tumutulong sa'yo. Katulad, halimbawa, katulad nito, halimbawa, nanonood pa kayo ng mga Netflix, nag-chill pa kayo dyan sa ako hindi ko na nakikita yun eh. Yung mga news. Sayang yung oras. Sa halip na nag-i-invite ako. Hindi na rin ako nanonood yan. Hindi ako nanonood ng mga news kasi wala, puro negatibo malabas dyan eh. Yes, ito pang isa nakaka-tempt. Once na nagbukas kayo ng Facebook, dapat alam nyo na kung ano ang purpose nyo. Nagbukas kayo ng cellphone, alam mo na ang purpose mo na business. Alam mo na kasi nakakaubos ng nag-open ka ng cellphone mo, pag tingin mo doon, ang dami mong mga nakita, wala na, mahaba na. Hindi mo alam na kukonsumo na pala yung oras, kakabrowse mo ng kakabrowse. Ito, di ba parang ganun? Andun napapatay yung oras natin sa kakabrowse ng Facebook natin. So instead na nakapag-generate ka na, nasi-zero out ka dahil andun yung mo, naiiba yung nasushoot mo, diba? Yung priority mo. Wala. Sorry sa mga tinatamaan Nag-ano lang ako, nag-delete lang ako Okay? Totoo naman yan. Totoo naman yung Mentor Rico. Isa rin ako minsan dyan na tinatamaan ako dyan, okay? Kaya hindi kayo nag-iisa. Pag nangyayari yan sa akin, sabi ko, oops,
Mali na naman ako dito ah. Stop na, Oo. stop na. Self-talk. Ano? Nagsi-self-talk, Mentor Glo. Oo. Okay. So, ito Kasi na. ikaw How to maglilid invite. sa sarili mo kung saan ka pupunta eh. Yes. Diba? So, ito na how to invite. O, paano ba tayo nag-invite? Sige nga, yung ano, si Mentor Ryan, Mentor nandito ba ba? Cindy. Mentor Cindy, paano ka mag-invite? Paano ka Hindi, mag-invite? para gusto naming marinig. Gusto namin Paano ka marinig kung paano mag-invite? ka mag-invite. Meron pasabog yan si Mentor eh. Abangan natin. Paano ka mag-invite? Ako Hindi para, kasi, dito sharing lang tayo para so, diba? sharing ako sa invite. Ako di ba, hindi pa ako gaano masyadong, familiar sa business at noong, tsaka hindi ko pa aram masyado. Nag-study lang ako ng konti, inano lang ako ng si Mentor Glo at saka Mentor Rico noon. Pero meron dito nakatatak. Tsaka nakikita ko yung submission ko na ano na rin. Tapos, in-apply ko na rin sa iba kasi yung mission ko kasi gusto ko rin din sila gumaling, yung mawala yung karamdaman nila, kasi yung pag nakikita ko kasi yung taong may naramdaman, parang ako rin yung Nahirapan. nasaktan, nahirapan niya. Kaya gusto mo makatulong sa kanila. Gusto ko makatulong at saka gusto ko rin gumaan yung pakiramdam at gumaling para mawala yung karamdaman nila, maging masaya sila. Ngayon, ang target ko, yung mga may karamdaman. Wow. Kaya yun, ko. Yun. Wow. Although, Siniisa-isa mo sila ngayon. Yun, siguro yun ang list mo, ano? Ayun, nakakawa kayo mga mentors? Nakakawa kayo ng tip? Yun. kahit wala pa yung product sa akin, pero kahit wala kayong product na akin na natikman pa o na pero alam ko sa puso ko at sa isip ko na iyan ay totoo at saka nakakatulong sa mga kalusugan ng mga tao at sa atin din. Kahit gusto ko man i-share sa kanila kung paano tikman o ang lasa, pero wala pa sa aking kamay. Hindi mo masabi. Yan ang ano ko, pero kahit wala man yun, ay yun, ini-introduce ko yung yung paano kagaling yung yung power ng barley. Ko na, i-share ko na, yun ang inano ko, kung paano sila gagaling, kung paano makakatulong sa kanilang kalusugan at paano maprebentaran ang kanyang kalusugan. Yun ang inano ko sa kanila. Kaya yun. Advance. So, Galing. isamari ko lang yung sinabi ni Mentor Cindy. Nag-invite siya, ang gamit niya is product. Okay? Doon siya nagpo-focus sa product. Okay? So, si Mentor Ryan naman, paano ka mag-invite, Mentor Ryan? Narinig niyo ako. Yes, Mentor. Narinig niyo pa ako. Yes, Mentor. Rinig, Ryan. Mentor Ryan. Ako po kasi sa akin, parang inaano ko sa kanila na naghahanap ako ng parang business partner. Kasi pag parang nag-agree sila, parang gusto rin nila, inaano ko na agad sa kanila yung parang tinatanong ko sa kanila yung parang reason why nila, bakit nila gusto mag-business, mag-ganon. Okay. And tapos pag ayun nga, pag okay naman yung reason why nila, ayun yung parang kinakausap ko talaga na ni-invite ko dun sa presentation. Yes. Pero pag yung parang reason lang nila is parang mababaw lang. Parang ngayon nga, hindi ko na masyadong pinag-aaksaya ng time. Parang next na agad ako. Galing. Parang ayun yung ginagawa kong strategy para inisip ko kasi inaano ko yung quality din talaga. Yes. Na parang Yung oras din na masasayang. Ayun po, masasayang din kasi. Yes. Pag parang gusto lang nila, parang pera-pera lang, ganun. Yeah. Parang hindi ko masyadong kasi parang alam ko masasayang lang yung time ko eh. Pero pag yung reason why talaga nila is yung sa talaga sa family, ayun talaga yung parang ine-entertain ko rin talaga. Na invite din sa mga presentation ko.
Okay, galing. Yun, Galing, ayun yung parang ano ko. Yung parang mindset ko po. Ayun. Okay. So, sama rin natin yung kay Mentor Ryan. Yung sa kanya naman is tinitingnan nyo ng tao. Yung reason why, pinaka-reason why niya. So, doon niya inaatake naman yung kanyang prospect sa reason why niya. Okay? So, si Mentor Siguro yung Mars. Mentor Mars, paano ka mag-invite? Sa groups. Sa groups? Okay, binabanata mo Sa agad groups yung mga ako converted. nagpo-post, mentor. Doon ako nagpo-post ng content para makuha kong attention nila. Okay. Kinukuha mo yung attention nila. Pagpapapansin ka pala. Papampam pala to eh. Papansin eh, no? Oo, syempre naman. Mentor Gloria. So, ito, meron lang ako Dapat sharing dito sa mapansin inyo. Kasi pag hindi, wala, lalangawin ka ba? Meron lang ako sharing Kasi, dito sa inyo how to invite. Sa minsan, nag-invite ako sa mga, target ko talaga, audience, is mga OFW. Yun ang pinapakitaan ko ng offer. That's good. Kasi gusto ko silang matulungan din. Pero dapat, inaalam ko din yung mga problema nila. Ako naman, isend yung IBP na replay. Parang alam ko yun ah. Para masala talaga kung interesado. Malalaman mo kasi yan eh. Pag nagtanong na, malalaman mo kung interesado sila hindi. Parang Coach Reste yun oh. Kailangan mo ipadama sa kanila na meron silang problema. Pinpoint mo talaga yung pains nila. Oo, yung dapat yung problem solver ka. So, ikaw lang makakatulong sa problema nila. So, meron akong i-share sa inyo. Maramdaman nila na pinipirahan mo lang sila. Yes. Kwento lang ito. Saglit lang to. Meron akong invite noon. And then, meron akong gustong i-invite. Ganito ang ginawa ko sa kanya. Kasi tawag dito, kakilala ko, mahilig siya magkape. Ganyan. Sana makakuha kayo ng lesson dito. Mahilig siya magkape. Sabi ko sa kanya, pre, nakakailang baso ka ba ng kape sa isang araw? Kasi lagi-lagi kita nakikita nagkakape ha. Sabi pre, mga 3, 4 yata eh. Kasi addict ako sa kape. Pero tanong ko lang sa'yo, pag nagkakape ka ba, binabayaran ka? Sabi, hindi. Ako nga nagbibili eh. Paano ako babayaran? Sabi ko, ito gamitin mo. Itong kape latte. Magkape ka lang dyan. Babayaran ka pa. Kikita ka pa dyan. Sabi niya, paano? Sige, book kita ng presentation pag gusto mo. O, dinabook ko siya ng presentation. On the spot. On the spot. O, di ba? Ang gusto ko dito mangyari sa inyo. Ano yun? Magagawa ka lang ng kukuha ka lang ng, Ano, Mentor Mars? Ano yan? Nakuha nagto na. Ash. Okay? Nakuha niyo yung scenario na yun, yung strategy na yun. Magandang idea. Pwede yun. Point ko doon? Kasi dapat bibitinin mo siya eh. Yeah. Huwag niyo lahat ibigay. Huwag niyo ikikwento yung business natin sa kausap niyo. Ang rule natin is inbox sila ng presentation. Okay? Yes. Kapag may share lang ako nun. Okay, kasi ikaw naman mentor ko. Oo. Kasi yun, ang target talaga natin dito is mai-book mo siya sa sa presentation natin. Kasi pag once na binigyan mo lang siya ng link, pwede niyang gawin doon is i-ignore niya lang o kaya maya-maya na siya manonood ng video. Tapos, di ba mahaba kasi yung presentation natin? Kaka-start niya pa lang. Possible na pwedeng hindi niya panoorin o hindi niya tapusin kasi tinamad na siya. Yes. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Mentor Rico is, kwentuhan mo lang siya. So, ito, ganito, di ba? Parang bigyan mo lang siya, mag-isip ka lang na strategy na, parang ganon, yung parang relate mo lang doon na, mahilig siyang magkape, 'di ba? So, pwede kang alam mo ba sa pagkakape mo pwede kang kumita. 'Di ba? So, ngayon, siyempre sasabihin niya, talaga, paano ba 'yun? Ano ba mangyayari? So, anong gagawin diyan, 'di ba? Yeah. So, siyempre ma-amaze siya. So, magiging question sa kanya, may curiosity na siya. So, ang gagawin niya, sige nga, para malaman ko, kailan ba yan, 'di ba? Para matutunan ko, 'di ba? So, ngayon, boom na 'yun, 'di ba? So, possible na pag kinuha niya sa iyong presentation, ilang chance ba ang pwedeng na para ma-close mo 'yun?
Gold package yun. Diba? Gold package yun. Diba? So, 70. ando dun yun, 70. papasok talaga. Oo, kasi, closer tayo diba? So, kasi kumbaga ikaw, siyempre, sabihin mo nga, kasi ikaw masaya ka na, na-share mo sa kanya ang link. So, alam ko may gumagawa na automatic ibibigay mo yung link, diba? So, pero yung iba naman, kung talagang alam mo na parang wala siyang oras doon, sige ganito, bigyan mo yung link, pero i-follow up mo siya. So, tanungin mo siya after ng hour or the next day, kung napanood niya na ba. Kulitin mo siya, di ba? Di ba kasi makukulitan yan eh. Pag kinulit mo ng kinulit, papanoorin niya yan. So, pag napanood niya yan, doon sila sa'yo magme-message. Di ba? So, kung wala na siyang tanong, automatic siya sasabihin niya sa'yo, paano ba mag-pay in? Paano ba maging member? Diba? Ayun. Yun yung ano nun. Pero kasi makikita, pag once na nakita mo na parang wala naman talaga sa intention niya na mag-business o aralin ng negosyo mo, wag mo ibibigay ang link. Tatanungin mo Kasi, siya kung talagang mapanood mo. Kung Kaya niya seryoso mapanood. siya. Oo. Malalaman mo yung tanong eh. Tsaka maganda, Oo. Ano yun? Ano yung Mentor Ryan? tsaka maganda rin talaga na na parang mas maganda rin talaga na ina-add natin sila sa doon sa group. Parang doon talaga nila din mapapanood yung kawaring mahina talaga yung internet connection nila. Oo, Doon na lang talaga natin sa group Pwede niya balik-balikan. para at least parang napapollow up din natin sila. Yeah. Parang Yes. paulit-ulit din Kaya nila nakikita bantay, yung Kaya mga update i-monitor dun sa niyo yung i-monitor Kaya, niyo yung mga invites niyo doon, sagutin niyo sila. Kung Sagutin may yun. nagme-message doon, automatic Yun. mag-reply kayo kaagad. So para makita nila na Para active tayo. inquiry nila masagot agad. Oo. Pressure cooker yun. Tapa. Yun yung pressure So cooker. kahit hindi mo natin. invite, so ang ano lang Pinapalambot natin, mo na. doon natin sila pinapalambot, di ba? Tulungan na lang. So alam nyo parang ano lang, unique yung ginagawa natin sa team natin, nasa group natin. So wala sa ibang group pa ang gumagawa nito. Dito pa lang sa atin, tayo lang kahit yung mga top earners na, alam kasi nag-ano rin ako sa kanila, nag-i-spy din ako sa kanila. Hindi ko makita yung nila na meron silang ganong mga tapos yung tayo as buong team tayo, 'di ba, nagtutulungan tayo doon. So kasi mahirap yung kaya minsan may na-invite tayo doon. Ang ginagawa niya, nagpo-post siya ng mga business niya. Sublin ako nga, 'di ba? Kasi nakalagay doon, hindi siya magpo-promote doon, 'di ba? Yes. Parang naka 3 times na yata siya, ginawa ko, blinako na lang. 'Di ba? Kasi pwedeng nagte-trip lang kasi yun eh. Tama. So, yun. Ito pa para sa isa pang tip para sa mga katulad yung gumagamit ng mga face cream, mga sabon. Ganon din ang gawin nyo, parang katulad ng kape. Oh, Mari, ano ba yung ginagamit mo? Parang Paganda. parang hindi namang masyadong maganda yung mo, ganon. Kung nga, Mari, baka sabihin nun, problema nga, mahal-mahal na, wala namang epekto. Bakit kaya ito subukan mo? Ito, ang ganda-ganda na ito, organic pa. Tapos pag ginamit mo yan, babayaran ka pa ng company. Di ba? Magkakaroon sila ng curiosity. Magtaka ka agad yun. Di ba? Sabi ko magiging from ka. Yeah. Katulad yung kwento ko sa inyo kanina, ay kahapon, yung boss ko, pinain ko talaga yung sakit niya, yung bloating niya. So ngayon, na-curious siya, kaya gusto niyang malaman yung product natin. Kumbaga, arouse curiosity dun sa kausap niyo. Okay? So, mapakita mo sa maparamdam niluluto mo na. Ito, intindihan mo sila. Yummy. Ginagamit niya, Mentor Mars. Dito siya nag-i-invite. Pero, before yan, kailangan mo linisin yung profile picture mo. Kailangan yung pinaka-gwapo mo, pinaka-maganda na yung profile picture mo dyan. Kasi diyan ka titingnan eh. Then, branding. Diyan ka magpo-post. Branding. Timeline sa wall mo. And then yung business kasi natin, pwedeng online and copy-paste. Sa tawag dito, sa school, pag nag-copy, nangopya ka, pagagalitan ka. Pero dito, pag nangopya ka, kung ano nangyari dun sa kinopyan mo, yun din ang mangyayari sa'yo. O, diba? Parang okay naman ngopya sa business natin. Okay? Ito yung mga do's and don'ts. Okay naman, basta wag naman sana, wag naman sana lahat.
Well, Oh. pati yung pangalan na nag-post kasama. Create your own content. Ito, mga Kailan- do's and don'ts. Huwag Okay? kayong mahihiya. Pwede ka katulad ni Mentor Mars, pwede ka mag-post ng mga Bible verse. Okay? Mga positive things. Quotes. Yan. Inspiring posts from IM members, especially in Team MVP. Okay? Katulad sa ganito, pwede nyo i-post ko ngayon. Mag-create kayo, kayo ng mag-screen Gawa mo ng story. kayo. Pwede nyo i-post to. Mm. Bahala na kayo sa caption. Mamaya. Gagawan ko ng story mamaya. Yung... Okay? Ito naman yung don'ts. All negative stuff. Ito yung mga pinag-delete ni Mentor Glo. Okay. Bad news. Some negative stuff. Life story of others, Jesus. Ayan ang natin gagawin kasi hindi makakatulong sa ating business yan. Okay? So anything that will keep you slow and burn out sa doing IM business. Okay? So clear na sa atin yan? Ito na, how to invite. Sila na yan, Mentor Rico. So, wall posting, group posting, FB posting. Ito yung ginagawa mo, Mentor Mars, di ba? Sabi ko nga, be creative. Invest in a good phone, camera, make great caption. Lalo yung pagpo-post ng mga pictures natin. Kailangan kasi natutunan ko doon. At least isang picture lang. Basta ang pinaka-the best ng picture, yun ang ipo-post mo. Okay? So, maghanap ka talaga ng ganun, mga anggulo na napakagandang tingnan. Kung baga, nagigit mo yung nakukuha mo yung attention ng ng audience mo. Kahit isang picture lang, okay na yan. Basta napakaganda niyan. And then, syempre, maganda rin yung caption mo. Gamitin mo na yung tinuro ni Coach Resty. Yung mga di ba marami yon? 9 yata yun eh. Ganun na basta naalala ko na. And read first before posting. And then avoid to detailed post for security safety. Ito yung katulad kong para hindi tayo masyadong mahabang kwento. Huwag na mahaba kasi hindi ka na talaga dyan. Mahabang kwento. Hindi ka na tsaka tanggalin nyo yung tanggalin yung puro kikita ka ng ganito, kikita ka ng ganyan. Bawal na bawal yun. Bawal yun, Okay. Lalo na kung nagjo-join kayo sa mga group. Pero alam nyo na yan eh. Pero yung si Mentor Sandy, hindi ko pa alam kung kabisado niya na yan. Bawal yun. Yung babanggitin yung mga word na na katulad nito, kikita ka ng malaki. Yung mga promises. Ganun. Hyping yun, hyping. Yung bawal din yung i-claim mo na pag ginamit mo yung sabon, gaganda ka na. In 7 days. Bawal. Bawal yun. Bawal yun. Sabihin mo yan sa kausap mo. Ng admin. Nakausap mo, okay lang. Halimbawa, nag-uusap tayo sa messenger, okay lang yun. Okay lang yun eh. Pero kung magpo-posting ka doon na may ganong promises, di ba kasi wala namang ganong kabilis, di ba? So, totoo naman eh, di ba? Alam naman natin yun eh. Okay. Pero dito sa atin, maraming sa atin sa yung IAM natin, yung barley natin, talagang naniniwala ako na kaya nitong makatulong sa natin, sa health ng bawat isa. So, ito pa. Diba? 100% ako doon. Chat messenger. Ito yung ginagamit natin. Ito, kailangan natin papansin. Okay? Para mapansin tayo, di ba? Sabi nga ni Mentor Pitch, kailangan pusuan yung mga, yung mga post ng iba. Kumbaga yung mga future prospect. Mag-greet ka ng birthday, happy birthday, ganyan. Yes. Hi, kumusta? Kasi bakit? Nag-happy birthday lang, kumusta? Mag-build tayo ng connection. Effective yun. Kumbaga, kukuha tayo ng attention. Okay? And then, i-attract na natin siya. Pag nag-start na kasi yung conversation dyan, nandun na yung pwede mo na siyang operan. Pag meron ng rapport, okay? Pwede mo lang i-share yung offer. Pwede mo lang ipakita sa kanyang offer mo. Okay? Pag may interaction na kayo. So, kailangan talaga muna magkaroon kayo ng interaction. Kumbaga. Okay? So, ayun. And use your prospect list. Okay? Use your list of prospects. So, pag may nakuha ka doon na mga prospect, kailangan talaga ilista mo yun and then
invite, alibaw, dito sa mga pagpo-post mo ng ganito, may nagme-message sa'yo. Unang-una mong gawin is, gawin mo siyang friend para ma-follow up mo siya ng ma-follow up. Okay? Yung mga nakukuha nyo ng ano, sa mga posting na hindi nyo kilala, kailangan nyo munang kumbaga, i-add friend nyo sila para ma-follow up nyo sila ng todo. Okay? And Facebook page, expand your ads, visibility. Ito, sabi nga, ilan ba yun? Sabi ni Mentor Page, at least 3 post every day. At least. Meron mo yun kung gaano kadami. Kasi kailangan kasi natin i-expand yung visibility natin. Okay? Lagi tayo nakakikita. And paano yung right prospecting? Paano ba yun? Ito yun. Kailangan, may dalawang klaseng prospect. Ito yung positive and negative. So, no excuses yan. Dalawa lang talaga yan. Positive and negative. So, ganito yan. Gusto mo ba na may on-the-spot pain ka lagi? Yes. Pero sino mo naman hindi, di ba? Yes, siyempre. Di ba? Siyempre, mentoring ko. So, paano ba mangyari yan? Kailangan, alam mo yung right prospect mo. Para magkaroon ka ng on-the-spot Tama. pain. Okay? Kailangan mo talaga to, yung right prospect mo. Paano natin gagawin yon? Ito, kumbaga, yung mga business enthusiasts, interesado talaga mga yan. Kasi ang mga businessman, gusto nila mag-add ng business. Kaya pag makakuha ka ng ganyan, situate na may close mo kagad sila. Okay? And then yung mga positive, ito yung mga tao na nagpo-post ng nakikita mo sa mga wall nila, puro positive yung pwede natin maging prospect yan. Okay? And then yung may mga puhunan or gagawa ng paraan. Yung mga kakilala natin na alam mo na kaya niya itong gawa ng paraan. Okay? May mga puhunan talaga. Okay? Yan yung mga mga pwede mag on the spot na mag-pay in. Okay? And then ito nga, sabi ni Mentor, si Mentor Ryan, may pangarap o may malalim na why. Ayan. Yan talaga yung mga tao na pwede mag-pay in on the spot. So, kopyahin nyo to mga guys. Or di ka, balik-balikan nyo itong video na to. Ha? Yes. And then yung mapa warm or cold market. Okay? So, walang walang excuses yan. Pag nakita mo itong 4 na category ng tao na to. Okay? So, setting the business talk the right way. Ano bang pwedeng gamit natin? Is Zoom lang, di ba? Yung Zoom lang ang pinakamaganda ngayon. Eh, hindi ko pa nagagamit itong iba. Okay? So, before nang ganon, before kayo mag-Zoom, kailangan alam na ng client mo yung 4 magic words. Okay? Or bago mag-present, mamaya i-detail natin to, before yung IBP, kailangan meron tayong gagawin doon. Okay? Ito yung 4 magic words. Una, yung I am worldwide is a class business which offers up to 12 ways of earning. Tama ka doon, Mentor Mars, yung sinasabi mo. Okay? And you can do it while at home. Like, kumbaga dito kasi binabasag na yung objection. Nagigets nyo? Before pa yung presentation, binabasag na dito yung mga objection nila. And pag-uusapan natin yan maya-maya ng todo. So, investment, puhunan, 16,800 to 198,000 depending on your budget. So, dito naman, sinasabi mo na kaagad yung bibitawan nilang pera para pagdating sa dulo, hindi na sila malalakihan o di kaya magda-doubt na kaya ko kaya to. Before pa lang ng presentation, kailangan nasabi na natin to. Naluto mo na siya doon. So, mode of payment, ito pala pwede na natin sabihin kaagad doon para close na yung isip natin. Ito, magbayad ka na. Dalawa lang pwedeng paraan. Cash, check, or credit card. Ay, 3 pala. Cash, check, or credit card. Kumbaga, ina-assume na natin na-close na yung deal. Okay, so yung mga tao na kanina, yung 4 na tao, yung category ng tao, on the spot pay-in yun. Ayan, pwede mo na yung i-offer ka agad yan. Meron ako nangyari sa akin. Nagtanong sa akin. Okay? Pero ka-close na close ko talaga to Nagtanong sa akin, ano bang business mo? Sabi ko sa kanya, pre, eto, fill upan mo tong fill upan mo tong form na to, and then balik mo sa akin, usap tayo. Tapos nung binalik niya sa akin, sige, mag-enroll ka na.
Sabi, hindi ko pa nakikita yung presentation. Basta mag-enroll ka na at pag nakapag-enroll ka na, papakita ko sa iyo yung presentation. Sabi niya, bakit? Mag-enroll na ako, hindi ko nakikita yung presentation. Nakikita mo ba yung narating ko? Oo. So, ganun din mangyayari sa iyo. Di close deal. Nakapag-enroll na siya before pa yung presentation. Ang galing mo Ay, ganun. hold up talaga yun, ha? Pag gawin mo yon, pag makaka-close yun yung tao, sobrang close na. Shotgun na yun. Kaya nga, pag yung mga tao kasi different Oo, approach kasi yan. andun yung tiwala. Different Andun yung approach. tiwala. Hindi na siya makakaurong nakapagbayad na. This is good. Okay, may natututunan kayo mga mentors? Meron kayo natututunan? Ang pangit, Yes. ang pangit doon, Mentor Rico, ang pangit doon, hindi mo pala, close mo siya kaagad, hindi mo alam na mag-jade pala siya. Yun ang problema ko doon. Yun ang problema Yun ang mo. problema natin doon. Ayun ba? Na kaya niya pala mag-pay ng Jade na i-offer mo lang Nilimit mo silver, siya. Yun. O, ibig sabihin, binawasan mo yung income na dapat papasok sa'yo. Yes, oo. Yes. But yun anyway, ang lang yun, negative mga side strategy doon. lang yun na pwede nyong gayahin Pero ano o yan? pwede nyo yung i-leverage. Okay? Pero pwede yun, pwede yun. So, ayun na. And then, pwede mo na mag-set ng schedule. Paano yung yung sample? Be dated to get clients commitment. Okay? Paano yun? Ito, meron dito sa Mentor Glow sa natin. Name, background. Kasi napaka-importante ito para sa gagawa ng IBP. Kasi dito namin tinitingnan kung sino yung kausap namin. Okay? So, take note mga guys kailangan nyo talaga itong i-fill up before ng presentation. Para alam namin na kung sino magtutok, kung saan namin aatakihin ngayon yung prospect natin o yung clients nyo. Okay? So, clear sa inyo to Huwag nyo huwag nyo i-bypass to Okay? Yes pa. Practice your closing skills. Kaya within kaya kailangan kausapin nyo din muna si prospect nyo. Yes. Kasi para malaman mo rin yung konting background. Kasi yun o kung sakali naman hindi mo pa siya nakakausap, i-mention mo lang sa magtutok na di mo pa siya talaga kilala. Para at least yun na lang ang magtatanong. Kasi kailangan, kumbaga parang pag wala kang idea na na-share, hahaba yung oras Yes, yes. Di ba? Kasi ang target hours lang natin talaga sa IBP is 1 hour. Max na ng 1.5 hour. So pag once na tatagal at tatagal talaga. So lahat naman tayo is may mga oras na, di ba may ibang ginagawa tayo, may ibang set of priorities. So nakukuha natin yung oras ng, gaya kay Mentor Rico. So parang, di ba, na-extend. Oh, yeah. Tama Diba? po yan. Para ma-maximize lang. So, clear na sa inyo to Huwag niyong kalimutan to Napaka-importante sa amin yan. Lalo yung mga especially na yung magtutok I-replay. yung magtutok na rito. Kailangan talaga is ganito. Prior prior doon sa IBP. Okay? So, ito na, pag nag-set ka na ng IB, kailangan natin i-tee up si mentor. Kailangan natin yan. Okay? Ano yung tee up? Kumbaga parang lalagyan natin ng bridge si mentor doon sa prospect mo. Okay? I-build up mo yung credibility ngayon ni mentor. Sino ba si mentor? Okay? Ganito yon. Bringing the client's full attention and interest on the business through your mentor. Okay? Paano yon? How? Yung ABC rule. Kailangan lang natin yung advisor, bridge, and client. Kumbaga pagkukonikin lang natin to. Provide WIFFM. What's in it for me? Okay? Ano yon? Ito na yon. I-provide mo lang yung mentor's background and achievements niya dun sa clients mo. Para magkaroon ng credibility, yung mindset ng ng client mo, katiwa-tiwala to si mentor na makakausap sa akin. Okay? Share what mentors is capable of support the client in getting the achievements, especially in IAM business. Okay? So, napaka-importante pala nun. Okay? Na kailangan muna natin i-build up yung credibility ni mentor prior dun sa talk, prior sa IBP. Okay, para paniwala, before pa yung IBP, sold out na talaga yung yung clients mo. Okay?
And when? Ito, 15 minutes before the talk starts. Okay? Without the presence of the mentor. Para pagdating ng mentor, sasabihin mo na lang, is papakilala mo na lang, yan yung, friend, yan yung yung mentor na kinikwento ko sa inyo, si mentor ganito. Okay? Wala ka nang ibang sasabihin. Yun lang. And mentor, siya yung pala yung prospect natin. Siya yung natin, tawag dito yung client natin ngayon. O yung guest natin ngayon. So, kumbaga, si mentor is meron na ring idea kung saan siya magsisimula kasi nga sabi na ito mong information dun sa kanya, di ba? Yun, dire-diretso na yung talk. Hindi kagaya ng wala pang mga ganito, hindi alam ni mentor kung saan siya magsisimula. Okay? Kaya minsan may magugulat na lang yung mentor mo na, ito pala sobrang alam na pala nito sa networking. Di ba? Ang dami yung mga tinatanong nito. Kumbaga, hindi siya ready. Okay? Kaya pinakamaganda kasi noon before ng talk, at least one day, naka-post na yung yung information ng ito talk natin. Okay? Clear na sa inyo? Clear na. Okay. So, ito mamaya pag-uusapan natin tong itong closing na to. And which is, I think madali lang naman siya gawin. Basta masusunod lang natin yung strategy. Student nito, do not let your mentor close it alone. Kailangan natin talaga supportahan yung mentor natin. Kasi pag ginagawa lang ni mentor yun, nagiging pushy si mentor. Hindi niya kilala yung yung tao, di ba? Kakilala mo yun. Nagigets nyo? So, malabas is parang the more na nagdidigin si mentor, lalo siya lumalayo. Kasi hindi niya kakilala yun eh. Okay? And before closing, you must share a quick testimony. What is the reason you joined the business? How did you find a way to join the business? Encourage your invite to join on the spot. Pay in, di ba? And then ito, ipapakita natin yung spillover technique. Ito yung the best. And dito marami talaga nakukuha to na nagtutulungan tayo. And then yung mga option natin sa payment. Ito, di ko alam to, yung down payment to fully pay within the cut-off Monday. Monday cut-off. Di ko alam to. Okay? So, follow up. Halimbawa, hindi siya nag-pay in. I-follow up natin ang one day hanggang sa 3 araw. Meron palang rule na tinatawag to. Yung, yan yung part. Yan yung di ba, halimbawa, wala siyang option na wala siyang baga parang kikuha niya 16,800 yung membership. Okay. Tapos meron siyang cash na 10,000 o kaya 6,000. Pwede niyang i-down payment na yun. pwede niya mag-down payment. So, i-deposit na agad. Parang kaya ginawa ni Ryan. So, i-deposit mo na yung 6,000 para alam niya na naipasok mo na sa company. Para kung sakali man na ang gagawin niya ngayon, sasabihin niya, magre-refund na lang ako. So, ang sagot mo doon, wala na siyang choice na mag-refund kasi may mga ganun kasi change of mind, di ba? Sabihin niya, hindi na pala ako magtutuloy, i-refund ko na lang. Sabi, hindi na pa pwede kasi naipasok ko na yung payment mo sa company. Good. Diba? Good. So, magpapakita ka ng proof na nai-deposit mo na siya. May deposit slip ka na. So, ngayon, kung sakali man na, di ba, halimbawa, ngayon, so, sabi niya 24 hours to 48 hours. So, ipa-follow up mo ngayon yung payment niya. So, kung asa na yung kumbaga parang yung kulang niya doon, halimbawa, nakapag-down siya ng 6,000. So, ngayon, ang kailangan mo na lang is 10,600. Diba? So, pag nagbigay na siya ng 10,600, pwede niya rin gawin yung kahit 3 times na payment, diba? So, pwede niya yun. Basta mabuo mo yung 16,800. Okay. Oo. So, parang naka-staggered siya, diba? Pwede niyang i-staggered yung payment na yun. So, pag nabuo niya na yun, saka mo ipapasok yung application niya. So, ano yun? Within yung range nun? Within a month? Wala naman siya actually So, nakalagay lang dito, 24 to 48 hours kasi parang lang natin yan, parang urgency. Yeah. Diba? Okay. Urgency lang yan. Pero, nasa pag-uusap nyo na yan kung paano mo siya i-close. Siyempre tayo, gusto natin is ma-close natin siya as early as possible. Yes. Okay? Yun ang pagkakaintindi ko, ha? So, Pero parang narinig ko rin yan sa naging training natin, sa mga training ng IAM. Okay.
Yun, pwede pala yun, di ba? So, Pala yun. Hindi installment ko alam mo yun, na, ha? magbayad mo na Tingnan siya mo, ng, kung di tayo ng na gumawa initial nito. niya. Hindi ko alam yun. Parang down payment. Ah, Wow. So ayun, I think tapos na tayo eh. Ito na yung commit the Lord whatever you do, ayan. you will succeed. So just commitment lang talaga. Yes.